Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father. Ngayong papalapit ang pistahan, pag-alala natin sa mga yumao nating mamahal sa buhay. Dalangin natin silang lahat, nawa nakabitan nila ang tunay na kapayapaan, kaligayahan sa piling ng Diyos sa kalangitan. At sa patuloy din nating panalangin para sa mga karamdaman at mga mabigat na suliranin sa buhay. Ganun din sa ating mga frontliners sa pakikibaka natin sa pandemya, sa mga opisyal ng ating pamahalaan at ang simbahan. Ganun din sa ating mga medical workers, ang patuloy sila makatugon sa pangailangan ng mga taong ngayon ay talagang kailangan ng tulong. Upang maging kalugod-lugod ang ating pag-aalay, minsan pa pagsisihan natin ating mga kasalanan, paging tayo ng awa, patawad sa Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at nabayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama na yung kapangyarihan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig po namin na yung dagdagan pa. Gawin mong mahalin namin na yung kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang mahalagay na ipangangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa na balang araw, muli akong makalalaya sa tulong ng Espiritu ni Hesukristo at ng inyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, sa mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit sa pananatili kong buhay, ay makakagawa ako ng mabubuting bagay. Hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo
Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong ipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Papunta sa templo ng Diyos, ako ang siyang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili na mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya sinabi niya ang talinhagang ito, kapag inanyayahan ka ni naman sa isang kasalan, wag mong piliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa sa iyo, at lalapit ang naganyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayon mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag inanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit na naganyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga giliw na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan natin ang mabuting balita ng Diyos. Napakaganda ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos kung paanong mahal na mahal ni San Pablo ang Panginoong Hesus. Nang sinabi niya na si Jesus ang kanyang buhay. Hindi ba parang yon ang dialogue ng mga nagmamahalan, di ba? You are my life. Ikaw ang aking buhay. Kaya naman nakikita natin kung paano ginagawa
o ginawa ni San Pablo ang lahat para maikalat ang mabuting balita. At sa ating ebanghelyo naman, makatutunghayan natin kung paanong nagbigay ang Panginoong Hesus na napakagandang halimbawa ng pagpapakumbaba. Isa sa mga kaugalian noon ng mga kababayan ni Hesus ay yung mga pinipili nila yung tanging luklukan o upuan. Kaya kuminsan namumroblema yung may bahay, lalo na pagka may dumating siya na sikat na tao o kinikilala. Napuno na halimbawa yung mga reservadong upuan at kinakailangan na lapitan niya yung ibang nakaupo para umalis. At yun ang simula ng matinding away. Dahil siyempre, sino ba naman ang gustong mapaalis sa upuan? Naalala ko nung nandoon pa ako sa dati kong parokya, pagka simbang gabi, ay merong ginagawa sila na reservation. Halimbawa, may mga sponsors, pauupuin nila yan sa unahan. Ayan. Yung iba, maagang dumarating. 4:00 ang misa, yung iba, 2:00 pa lang. Kumakalampag na sa simbahan. Siyempre, gusto nila merong maupuan. Kaya mga 3:00, ako puno na. Darating ngayon itong mga sponsors. Siyempre, iniisip nila dahil silang sponsors, meron silang reservadong upuan. At yun ang away. Pag pinaalis na yung mga nasa unahan. Kaya nga sabi ko sa kanila, dapat ay nilalagyan nyo kaagad ng mga signages o mga tanda kung saan sila uupo. Kasi nga, yung iba, pagka napaalis, hindi na sisimba. Kita niyo yung ugali ng iba na napakahalaga sa kanila yung upuan. Kaya pagka nawala na yon, uuwi na. Hindi pa nagmimisa. Uuwi na. Para sa kanila, yun ang mas mahalaga. Kaya nung unang panahon, ang mga upuan ng simbahan, may mga pangalan. Bakit may mga pangalan? Yan yung mga pangalan ng mga nag-donate. Ayan. Kaya pag hindi ka nakapag-donate ng upuan, doon ka pupulutin sila sa pinakalikod. Buti na lang inalis na yon. Wala nang mga pangalan ngayon. Ano po? Kasi napakasagwa naman na para mga simbahan, kanya-kanya, o akin itong upuan ito, akin itong ventilador na ito, akin itong puon na ito. So hindi maganda, kaya inalis. Kasi ang simbahan ay ating lahat. Kaya lang yung iba nauuna, siyempre, first come, first serve. Kung ikaw ang nauna, pero wala tayong karapatang paalisin yung iba. Kasi may kanya-kanya tayong paraan para mauna. Pangalawa, ito ang naging daan ni Jesus para ituro ang kababaang loob. Kasi isa pa rin sa kaugalian ng mga kababayan ni Jesus noon, pataasan, payabangan. Kaya gusto nilang binibigyan sila ng pugay o pinagpupugayan ng mga tao. Kaya pag hindi na sila ang bibida, hindi na sila ang sisikat, ayaw na nila. Gusto nila, laging sila mauuna, laging sila ang sikat. Kaya nga sinabi ni Jesus, yung mga nauuna, mahuhuli. At yung nahuhuli, mauuna.
Ang nagpapakababa ay itataas, ang nagpapakataas ay ibababa. Amen. Mga giliw ng kapatid, puno ng kababaang loob, ihain natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin, ating itugon ng malakas, Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Bilang simbahan, tayo naway lumabas mula sa ating sariling mga mundo para maglingkod sa kapwa ng may pagmamahal na hindi tinitignan ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway ibigay ang kanilang pinakamagaling na paglilingkod sa mga tao kaysa unahin ang sariling kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. At nawang maipakita ang ating pasasalamat sa mga taong naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway tumanggap ng kalinga at paggalang mula sa kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Yaong mga nauna nang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa kaharian ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ng kagalingan ni Marivic Francisco at alalahanin din po natin ang kaluluwa ng mga Yumang Stephen, Rafael, Pasita, Robert, Manuel, Rose, Remedios, Jose, Purificación, Rose, Elarde, Luis, Marciana, Agapito, Natividad, Zenaida, Maria Luisa, Rosita, Natalia, Paquito, Samuel, Dario, Candelaria, Hana, Eunice, Nestor, Lydia, Policarpo, Edward, Ellen, Felipa, Pelomina, Evelyn, Maylin, Agnes, Mamerta, Tarcela, Anacleto, Nicolas, Gerarda, Casimera, Hilario, Rufina, Leonardo, Juana, Bernardo, Tomas, Rosa, Pilimina, Ermiterio, Aurelio, Carling, Gunigunda, Antonio, Carmendo, Wilfredo, Ramona, Milagros, Carlito, David, Anacleto, Tarcela, Romulo, Socorro, Denalmay, Milagros, Daniel, Karina, Camela, Pedro, Lilia, Edmundo, Josepin, Froilan, Nicomedes, Esteban, Generoso, Ando, Etang, Nicaboy, Rogie, Manuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Panginoon naming Diyos, hindi madali ang tumulong sa kapwa, lalo na kung mabigat itong gawain. At tutunawa kami kay Jesus na laging handa sa kanino mang nangangailangan ng tulong. At bigyan mo po kami ng lakas na magawa ito. Hinihiling po namin sa pangalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, sa kami nagalay, alak at tinapay, alay ng iyong
Manalangin kayo mga kapatid, ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayin mo ang mga alay namin ihahain sa iyong kadakilaan upang paglilingkod namin ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin ang kapangyarihan, tunay pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao nilikha magigasiwa sa sinupog. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaysa na mga anghel at mga banal, pinagbubunyin namin ang iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, sa pamagitan ng iyong Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito, para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Ako niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Inawakan niya ang tinapay. Inasalamatan ka niya. Hinati niya yon. Iniabot sa kanyang mga nagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang hiwaga ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. At iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami sasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis ang obispo ng Tanang Kaparian, lalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio,
lalong-lalo na po ang aming pinapanalangin mga kapamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Kayo marapat na pumasok sa buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos at ina namin lahat, kaysa ni San Jose, na kanyang kabiyak ng puso ng apostol, mga banal, nalamuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karaklangan mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama tayo sa pananalangin sama sa pag-awit ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa, sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at Tawarin mo kami sa aming mga nasalang parahan. Papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Aming Ama, iligtas mo po kami sa lahat ng masama, ang kami maging handa sa maluwalhating pagbabalik ng Jesucristo ang aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, pinagkakalob ko ang aking kapayapaan. Pagmusta ng salang-alang ang aming mga kasalanan, kundi ang pananalig na iyong simbahan, nabubuhay ka ng hari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Batiin natin bawat isa ng kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan. Kordero ng Diyos Na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, napakapalad natin. Narito ang ating Panginoong Diyos, ang ating buhay at muling pagkabuhay, ang ating kaligtasan. Tanggapin natin na lagi ng kanaligan, Panginoon. Hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, atis na malinaw, dagat na bugaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at mapapaalala, ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso, at siyang itatapat sa puso. Oratio Imperator kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Pedro Apostol.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinagap namin sa piging mong banal upang ginaganap namin ang lantaran ang siyang aming makamtang tunay sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpalain kayo at ang inyong buong pamilya na makapangyarihan mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa inyo lahat. Tapos na po ang misa. Babayo tayo sa pag-ibig, pananalig sa Diyos. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.